So, gine-grate muna nila, pinipinong-pino muna nila bago nila ito ilagay sa kanilang cold press machine. Kumusta mga langga? Anyway, I'm Miss Jenny Lynn and just call me Lynn for short kasi naman life is too short mga langga, kaya naman just be happy and be thankful every day. Hi mga palangga, my loves! In this video ay pag-uusapan natin kung paano pigain ang pinipinong mature na coconut meat. Nagamit na ang kanilang cold press machine mga palangga. Wow, di ba ang galing? Di mo na kailangan lagyan ng tubig o pigain sa kamay mo. Meron na silang cold press machine na tinatawag. So upang mapiga ang katas nito ang gata or coconut milk. Okay? So, syempre, unang-una ay biakin muna. Hindi ko na napakita mga palangga. Tapos, ginigrate muna nila. Yan, nakita nyo yon. Ginigrate nila, pinipinong-pino, bago nila ito ilagay sa kanilang cold press machine. Yan siya ngayon mga langga. May dalawa silang klase ng cold press machine. So, nasaan ba yung nyug na ginigrate kanina? Yan, nakita nyo yung kulay pink na yan. Para siyang fishnet. Isa siyang net upang hindi siguro magkalat sa loob. Siyempre kung ilagay mo nga naman na nakagrate na niyog, ilagay mo lahat dyan, siyempre magkalat nga naman. So, napakagaling nga nila dahil nilagay nila ito sa net. So, ayan, nilalagay nila ng handle sa baba upang mapump nila at mailabas yung katas para mapiga, ma-press yung ano doon, yung ginigrate na niyog. So, ayan na nga yung katas niya langga or yung gata o coconut milk. Ayan, sinasala nila kasi merong kaunting parang latak, parang sapal-sapal na kaunting-kaunti na lumabas. So, maganda siya, nasalain talaga para clear na wala talagang sapal. Teka lang, bakit may maisama sa ating coconut milk. So, diba? Kailangan talaga siyang i-ano muna, no, yung i-grate. Hindi siya para mapiga. Pero may iba na machine na yung ano yun lang yung buong ano ng niyog, yung laman, kasi ilalagay nila. Ibang klase din naman. At ang sabi ng mga kuyas, maganda raw ang kanilang cold press machine dahil ito ay ginigrate muna bago ito ilagay sa kanilang machine at napipiga daw itong mabuti. Unlike sa ibang machine na buo lang na coconut meat ang ilagay, hindi raw ganong napipiga yung mga palangga. Yun naman yung sabi ng mga kuyas dyan. Okay? So ito na nga mga palangga, binuksan na ni kuya para tupi-tupiin niya yan ulit. Ayan, tinutupi ni kuya. Ano yan, damit? Para mapiga pa talagang maigi at madaginot talaga yung katas. Yung mga katas talaga niya lahat yan at walang masayang. Para sulit yung pagbili natin, di ba? So nagtanong pala ako kung saan galing ang kanilang niyog. Akalain mo ba'y galing pala ito sa baler? Ang galing, di ba mga palangga? So lahat pala ng niyog halos dito sa Angeles Pangpang Market ay galing daw sa baler. So medyo malayo yung mga palangga, mga ilang oras siguro, 4 to 5 hours bago ka makarating sa lugar nila. So medyo malayo nga naman, kaya babiyahe sila, kaya medyo pricey yung pagbenta na nila pagdating dito kasi nga naman sasahod pa yung mga tauhan, diba? So naintindihan naman natin yun. Tapos yung hard work pa. Ayan mga palangga, binuksan ulit ni kuya. Sabi ko, ay tinanong niya ako. Tinanong nga pala niya ako dyan kung gusto mo pa ng pangalawang gata. Ay, meron pa pala pangalawang gata. Wow, akala ko sa yung pagpiga lang sa kamay may pangalawang gata. Meron din pala sa machine nila. So, lalagyan niya yan ng, ayan si kuya pala. Ayan, nag-aano siya ng buko naman yung inaano ni kuya. Mga buko naman yan mga palangga. So, sabi ni kuya na dagdagan daw niya ng tubig. Ito na nga, dagdagan niya ng tubig konti para may pangalawang gata. So, ayan na nga mga palangga. Binuksan na ni kuya at dinagdagan na niya ng tubig upang may pangalawang gata tayo at talagang ubos ang katas sa mga palangga. Talagang walang masayang sa pera binili mo. Binili mo na yan. Binili mo yan. Ano pa yan? Bulol-bulol na ako. Hindi pala din pala mag-voice over mga palangga. Kasi kung anong maano sa utak mo. Medyo nabablanko na ako. So, ayan na nga. Binubumba na ni kuya. Pinampamp na niya para makatas na naman yung pangalawang gata. Para hindi masayang. Diba? Ayan, sige kuya. Bombahin mo lang yan. Sipag ka naman ni kuya. Diba? Yan, para ka lang nagbubumba ng yung puso lang ga. Kung alam niyo yun, yung tubig na puso. Yung, sanay naman tayo dyan noong araw. So, kayang-kaya natin yan magbumba-bumba dyan. Ayan. Ito, maramihan, no? Maramihan. So, kung sana subukan maggawa, mga langga, kaya lang. Kung sana subukan magpapump ng ganyan, kaya na nahiya ako. Ayan, ito naman mga palangga.
Yan siya, 5 kilos yan. So, dalawang klase ng machine. Pareho lang naman siya mga palangga. Yung sizes lang niya ang magkakaiba. So, ito yung maliit, yung hanggang 5 kilos lang yon. Ito namang malaki, hanggang 10 kilos daw yan, sabi ng mga kuya. Pero perfect daw sa 7 kilos talaga. Pero kaya naman daw sa 10 kilos. So, ito na nga, napipigyan na ni kuya. Hindi po ako bumili ng 5 kilos na nakikibideo lang po ako mga palangga. Sa akin, 1 kilo lang po. So, baka next time, bibili tayo ng 5 kilo, magbibiko tayo. Kasi ang sarap ng biko. Tapos, sabi nila masarap din daw yung gawing ice cream. Ilagay sa ice cream. Diba healthy ice cream? So, mahilig tayo sa healthy. Kaya try natin yan next time sa ating vlog mga palangga. Okay? So, ito na nga, napupuno na. Siguro 5 kilo yan mga palangga. Purong-puro yung katas niyang yan. Walang halong tubig. Pero pwede rin sa pangalawang gata, maglalagay lang ng tubig. Pero ito, purong-puro yan. Siguro nasa 3 litro yan mga palangga. Estimation ko lang yun mga langga kasi hindi ko natanong si kuya. Pero sa mga ganyang kadaming siguro mga 3 litro o higit pa. Kasi marami-rami talaga. Yun, ang estimation ko lang 3 litro. 3 liters yan. So ayan, tinupi-tupi ulit ni kuya. Yan, gaya ng ginawa niya dati yung inano ko kaninang 1 kilo. Tinupi-tupi niya para madiin pa talaga at ma-press talaga siya at mapiga pa talaga yung kanyang gata. At walang masasayang. Diba? Ang galing. Sulit naman yung pera mo kasi talagang sinulit ni kuya na talagang mapiga talaga lahat at walang masayang. Diba? Ang galing naman ng cold press machine nila. So, tinanong ko si ate dyan, yung boss nila. Nakimarites ako, nagtanong ko magkano bili nila sa kanilang machine. Ito pala ay pinapagawa pa nila dito sa Mawaki, Pampanga. So, dun sa Mawaki pala nila ino-order yung mga palangga. So, ayan na. Ayan, mga kuya, mga busy sila. So, halos naman lahat sila mga palangga ay taga-Baler. So, once a week umuwi daw sila at kumukuha ng stock ng kanilang niyog. Hanggang sa mapuno talaga ko. So, asisipag naman ng mga kuyas. So, ayan na. Napupuno na yung 5 kilos na almost ang sa estimation ko ay 3 liters ang laman ng na yan, nagaya na yan. Kuya, maghilo kayo sa Baler. Baler. Binidyohan ko na rin pang 5 kilo. Mas marami. Sarap Sarap igata. Ay, sige ko At ako yung store. Tapos na yata yung sa akin. Tapos na. Yung isang... So, ito na mga palangga. So, makasatapos na rin tayo sa pagbibideo ng 5 kilos. So, ito na yung binili ko. 1 kilo lang po yan mga palangga. Yan na yan siya. At yung pangalawang gata, yan naman. Yan, medyo malabnaw lang siya. Lasaw ba? Lasaw. Yan yung unang gata. Tapos yung pangalawa. O yan, natapos na ako. Nilagay na ni kuya sa plastic. Napauwi na ako ni kuya. Samukan daw ko Samuk daw. Hindi, charot namin daw. Mababait naman sila. Anong pangalan mo? Taga-saan ka sa Baler? Maria po. Maria. Taga-Baler pala kayo halos, kuya? Wow! Galing naman taga-Maria po ako. Baka mali mo, makapasal ka. Wow! Araw-araw kayo umuwi doon. So, ang 1 kilo pala ng grated coconut mga palangga ay 70 pesos. At kung malapit lang kayo dito at gusto nyo bumili ng gata ng niyog, ay hanapin nyo lang si kuya. Napakabait po nila dito. So, ito na nga at pinapadala sa akin ni kuya yung mga sapal. Ano ba gagawin ko sa sapal? Pwede naman siya sa smoothie mga palangga o fertilizer ko sa mga tanim ko. Diba? So, bet ni kuya binigay sa akin yung 5 kilong sapal. Wala dami. Diba? Dalhin ko na rin. Sayang naman. Dito na sa... Marami pang pwedeng gawin dyan mga palangga sa sapal. Kasi fiber din naman yan. Mga superfood yan. Yan. Thank you, kuya. Bait ni kuya talaga. Nakalimutan ko tanongin yung pangalan. Pero sige, babalik naman ako doon. So, ito na nga. Pag uwi ko, nadaanan ko naman ito bago ako magsimba. Dahil Friday yan, mag-a-apple church ako. Nadaanan ko itong mga pogi na mga, anong tawag ito, banda rito, banda doon. Ang galing naman, nakita ko, bihira lang kasi kung makakita ng sa tabi lang po sila ng kalsada, tapos may anniversary ata dito sa may DIY. So, ay nadaanan ko, tapos paalam naman ako bago ako mag-video. Kuya, pwede ba kayo mag-video? Naupo na ma'am po, sabi nila. So, ayan.
Maghino kayo mga kuya at yung tiya ni Lens Natural ay napadaan. Pasensya na po at kuha ng ng video. Pumayag naman ang mga kuya, mababait naman. Ang galing nila oh. Ang galing nila magbanda mga palangga. Kuha ng mga tawag sa banda na yan. Basta, ayan, nadaanan ko na nagtuwa ako. Naman ang ganda ng sounds. Parang fiesta ba? Parang ano yung fiesta. Nababibes mo yung fiesta sa probinsya. Diba? So, syempre dahil Friday, nadaanan ko lang sila at pupunta tayo sa Apo Church. So, magsimba muna tayo, magdasal tayo, magpasalamat sa araw-araw na binigay ng blessing ni Lord. Huwag natin makalimutan magpasalamat, appreciate sa lahat ng bagay na meron tayo mga palangga. Kung anong meron tayo, pasalamat tayo. Be grateful every day, thankful every day. Ayan. Okay, so matapos na ang ating vlog for today's video. Medyo late upload ko na nga po ito. Thank you so much for watching mga palangga. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So yan ang word of the day natin ngayon mga palangga. Paki-like, comment, subscribe ang ating Lens Natural channel. At para sa marami nating videos na i-upload pa mga palangga, okay? Stay healthy everyone. Ingat palagi and God bless us always. See you on my next vlog.